Nagdulot ng masamang panahon sa ilang bahagi ng Luzon ang low pressure area na ngay bagyong Mirasol. Nagpaulan ito sa bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX kanina madaling araw at kahapon naman sa Tugigaraw, Cagayan. Nanalasa rin ang masamang panahon sa ilang lugar sa Rizal. Sa bayan ng Teresa, binaha ang ilang kalsada. May nilagay na sandbags malapit sa Central Market pero umabot pa rin ang tubig sa harap ng ilang gusali. Ganyan din ang sitwasyon sa kahabaan ng Rizal Avenue kung saan rumagasa ang ilog at bumaha sa katabing kalsada. Binaha rin ang ilang kalsada sa barangay May Bangkal sa bayan ng Morong. Halos maghapon ding inulan ang Los Baños, Laguna. Apektado ang biyahe ng ilang motorista sa Manila-Los Baños Road dahil sa baha. Umagal ang daloy ng trapiko sa bahagi ng highway hanggang Calamba. Umulan din kahapon sa Samal, Bataan at Ilagan, Isabela. Gayon din sa Dingalan, Aurora na nagdulot pa ng landslide sa barangay Butas na Bato. Bababa raw sa pwesto bilang House Speaker si late Representative Martin Romualdez ngayong araw ayon sa ilang source ng GMA Integrated News. Ayon pa sa mga source, si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III ang papalit kay Romualdez. Isa si D sa mga Deputy Speaker. Batay sa House rules sa mga Deputy Speaker, pagpipilian sakaling mawala o pansamantalang hindi magawa ng Speaker ang kanyang trabaho. May mga source ding nagsasabing magli-leave si Romualdez. Kahapon, nasa kalahating oras pa lang ang sesyon ng Kamara nang suspindihin ito. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Romualdez at si D. At silipin naman natin ang sitwasyon sa unang araw ng tigil pasada ng Grupong Manibela mula sa Quezon City. May unang balita live si James Agustin. James! Good morning. Nagsimula na yung programa ng mga miyembro ng Grupong Manibela dito sa Commonwealth Avenue sa area ng Philcoa ngayong umaga. 3 araw po ito'y kinasang tigil pasada ng Manibela sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ayon sa chairman ng grupo na si Mar Balbuena, ang kanilang kilos protesta tigil pasada ay para ipanawagan na itigil na ang nangyayari umanong korupsyon sa gobyerno, partikular sa DPWH. Dapat din daw ibalik ang 5 taon na prangkisa ng mga tradisyonal na jeep. Dala-dala ng mga miyembro ang mga papel na may nakasaad na wakasan na ang korupsyon. May programa rin ang iba pang miyembro ng Manibela sa Maynila, Novaliches, Parañaque, Caloocan at Las Piñas. Sa September 21 ay maghahandog daw sila ng libreng sakay sa mga makikisa sa kilos protesta sa Luneta at EDSA. Para naman sa mga kapuso natin na mahirapang sumakay dahil sa tigil pasada ngayong araw, magde-deploy ng bus at truck ang pamahalaan sa mga rutang Monumento, Quezon Avenue via EDSA, Nagtahan, Espanya via Lacson, White Plains Avenue, Cubao via EDSA, pati sa Welcome Rotonda, Quezon City Hall via Quezon Avenue, E. Rodriguez, Araneta Avenue, Quezon Avenue at E. Rodriguez, Araneta Avenue, Cubao. Napakawalang hiya po ng mga nasa gobyerno na to na yung pinagpapaguran at pinaghihirapan ng taong bayan, pinagpapakasasaan lamang nila mga mararangyang buhay na pinagpaguran ng ating mamamayan ay pinangangalandakan pa. Bukod po sa korupsyon, yung mga napag-usapan ng between DOTR and Manibela noong Marso at Abril, ni isa po doon, wala pa rin nangyayari. Sinusubukan pa po natin na makuha ang panig ng DOTR kaugnay sa sinabi na yan ng Manibela chairperson na si Mar Balbuena. Samantala, Ivan, ipapakita lamang natin yung sitwasyon dito sa area ng Philcoa. May mga pasahero na naghihintay ng mga sasakyan pero ito'y normal na sitwasyon lamang base doon sa monitoring ng City Hall. At sa obserbasyon natin, marami naman yung mga pampublikong sasakyan na bumabiyahe ngayong umaga, partikular yung mga traditional na jeep, modern jeep, bus at mga UV Express. Yun nga lang, dahil rush hour na ay punuan na sa mga oras na ito. May mga nakadeploy din dito ng mga tauhan ng MMDA, TTMD para magmando sa daloy ng trapiko. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Silipin naman natin ang sitwasyon sa Pasig. Kaugnay pa rin sa tigil pasada, may unang balita live si Bam Alegre. Bam.
Evan, good morning. Rush hour na kaya pahirapan na rin talaga makasakay ang mga pasahero rito sa Pasig Palengke. Pero mas mahirap dahil pasado alas 6 ng umaga ay nagsimula na yung transport strike ng grupong Manibela. Makikita ninyo sila sa ating likuran. Sa isang tahimik na sulok ng Caruncho Avenue ay pumwesto sila ang ilang mga tsuper. Bitbit yung kanilang malaking placard. May panawagan dito na no to jeepney phase out, pero ang pangunahing mensahe nila ngayong araw ay laban sa korupsyon. Trabaho raw sila ng trabaho, pasada ng pasada at napupunta lang daw sa iilan ang ating buwis. May ilang pasahero na mas naghihintay ng matagal bago makasakay at may ilan din mga traffic enforcer na pinapayuhan na yung mga pasahero na sumakay na habang may mga jeep pa. Pakinggan natin yung pahayag ng mga nakapanayam natin ng mga pasahero, pati yung isang kinatawan nitong nakikilos protesta ngayong umaga. Nalilate po minsan. Bawas sa sahod. Siyempre po, laging nalilate and then napapagalitan ng teacher, gano'n. So parang nahihirapan din po kami mga estudyante. Traffic po, mahirapan po makasakay, lalo na po ngayon na traffic din po on the way to work. Gusto naming iparating sa kanila na habang naghihirap kami, nagpapasarap sila. Kami ay kukumahog sa paghahanap buhay habang sila'y nagpapasarap. Evan, pasado alas 7 ng umaga, ganito yung live na situation dito sa may Pasig Palengke, Caruncho Avenue. May ilan mga jeep pa rin at nakaantabay naman ang lokal na pamahalaan, ng mga traffic enforcer, pati ang ilang pulis. At ayon sa kanila, kung sakaling wala ng transport options para sa mga pasahero, ay may nakahanda naman libreng sakay ang lokal na pamahalaan. Ito ang unang balita mula rito sa Pasig, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Bawal pumarada ang mga uri ng sakyan sa mga paunang kalsada sa Metro Manila ayon sa Metro Manila Council at MMDA. Ano kaya reaksyon dyan ng ating mga kapusong motorista? May unang balita live si Jomer Apresto. Jomer. Igan, good morning. Hindi pabor ang karamihan sa mga nakausap natin dito sa lungsod ng Maynila kaugnay sa plano ng Metro Manila Council na magpatupad ng total ban sa mga street parking sa Metro Manila. Narito ang aking report. Parada na sa kalsada, parada pa sa bangketa. Ganyan ang sitwasyon sa bahaging yan ng Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila. Sa kuhang ito, makikita pa na 2 linya ng kalsada ang sinakop ng mga sasakyan na iligal na nakapark. Kaya ang ilang pedestrian, napipilitan na rin na sa kalsada na mismo maglakad. Yan ang target solusyonan ng pagtatakda ng no parking zones ng Metro Manila Council. Base sa MMDA Regulation No. 25-001, bawal ang pagpaparada ng anumang uri ng sasakyan sa mga pangunahing kalsada tulad ng C1 hanggang C6, R1 hanggang R10, Bonifacio Drive, Elliptical Road, Mindanao Avenue, Marcos Highway, Dr. A. Santos Avenue, Ninoy Aquino Avenue, Shaw Boulevard, Boni Avenue, Alabang Zapote Road. Ayon sa MMDA, papayagan namang pumarada ang mga sasakyan sa mga national secondary roads sa limitadong oras. Pwede raw itong i-regulate ng mga lokal na pamahalaan depende sa kanilang ordinansa na ipatutupad. Ayon sa jeepney driver na si Marlon Tabunda, tuwing gabi lang naman niya kailangan magparada. Kaya dagdag problema pa paghahanap ng parking space dahil may kamahalan daw ito. Hindi po sir pa kasi paano naman kaming mga mahirap na maliliit na operator. Pero kung talagang ipatutupad, wala kami magagawa. Wala lang pahingan jeep. Araw-gabi na ang biyahe. Hindi rin pabor ang 64 years old na si Tatay Maxi. Hindi ako pabor dun Paano naman yung naghahanap buhay? Dito sa Maynila, may mga lugar tulad ng Recto kung saan binibigyan ng espasyo sa parking ang deliveries ng mga negosyante sa lungsod. Igan, plano ng MMDA na maipatupad yan bago ang Christmas rush para maiwasan ang pagbigat ng daloy ng trapiko lalo na sa mga pangunahing kalsada. Yan ang unang balita. Ko po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Naglabas na ng freeze order ang Court of Appeal sa mga bank account at insurance policy na mga inireklamo ng graft and corruption kaugnay sa flood control projects. Patuloy naman ang pag-inspeksyon ng mga otoridad sa mga proyekto kontra baha. May unang balita si Joseph Moro.
2 metro dapat ang haba ng mga tubong ito sa dike sa Barangay Kalumbaya, Bawang La Union. Pero sa nakita sa inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon at Independent Commission for Infrastructure Special Advisor Benjamin Magalong, wala pang isang talampakan ng haba ng mga tubo na tila idinikit lang sa lupa. Walang pipe eh. Hindi naman tagusan eh, peke lang yan eh. Para mapakita lang na meron, pero hindi naman nakapatong lang oh. Nagkakahalaga ng halos 180 million pesos ang dike at riprap sa Barangay Kalumbaya na ayon kay Dizon ay inaward sa kumpanyang Silver Wolves. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang kanilang panig. Noong Marso pa ito dapat natapos pero inabutan ng mga trabahador na itinatayo pa ang proyekto. No doubt, kailangan ng flood control dito. So ngayon, ang ginawa namin ni Mayor Benji dito, tinitingnan natin yung quality ng gawa. No? We want to check kung clearly hindi to ghost, no? Kasi nakikita nyo naman, may proyekto. Pero mukhang, base pa lang sa observation namin ni Mayor Benji, mukhang napaka-substandard nito. No? We're going to declare this as a crime scene. Isa-secure namin to. Kung sakaling merong mag-intrude dito, kakasuhan din natin. Sa hiling ng DPWH at Anti-Money Laundering Council o AMLC, naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals para sa 135 na bank accounts at 27 insurance policies ng 26 na individual na naunang sinampahan ng reklamo sa Ombudsman. Dahil sa regulasyon ng AMLC, hindi nito kinilala kung kani-kanino ang bank accounts na ito. Pero sa sulat ng DPWH na humihiling na i-freeze ang mga bank account at ari-arian ng mga sangkot sa issue ng flood control, kasama sina dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating OIC District Engineer Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer JP Mendoza, Construction Section Chief John Michael Ramos, at 16 ng iba pang tauhan ng DPWH. Gayon din ang mag-asawang si Sara Rowena Discaya at Pacifico Discaya II at Maria Roma Remando ng St. Timothy Construction Corporation, Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders, Sally Santos ng Sims Construction Trading at Robert Imperio ng IM Construction Corporation. They will not allow the movement, transfer, deposit, withdrawal, and any or closing of these bank accounts that are covered by the freeze order. Meaning po, hindi talaga pwede na siyang galawin. Sa ilalim ng freeze order din, kailangang i-report ng mga bangko ang laman ng mga bank account. May isang araw ang mga bangko para i-report sa AMLC kung magkano ang laman ng mga ito. Ang freeze order ay kaugnay ng mga kasong graft and corruption na inihain ng DPWH sa Ombudsman. Para naman doon sa ibang mga kontraktor at opisyal at mga tauhan ng DPWH na hindi pa nakakasuhan, ayon sa AMLC o Anti-Money Laundering Council, maaari pa rin nilang tiktikan kung may aktibidad ang kanilang mga bank accounts. Ang magagawa po natin dyan, we can still look into those bank accounts where funds are withdrawn, and the banks will have to file an STR, Suspicious Transaction Reports, to the AMLC. Doon po namin makikita kung yung account na yon ay nawi-withdrawhan. We can still look into those persons who withdrawn this amount. Kung sino na yung nagwi-withdraw, kung anak ba yan ng contractor na nagwi-withdraw, malalaman po namin sa AMLC. Napakalaking step po ito. This is a major step in our road to make the people who did this accountable and to make sure that the people get their money back. Kasama rin sa investigasyon ng mga transaksyon sa casino sa ilalim ng bagong Anti-Financial Accounts Scamming Act. Iniimbestigahan pa ng AMLC ang duda ni Senador Panfilo Lacson na nalolonder o nalilinis sa casino ang mga kickback ng mga binansagan niyang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Kabilang sa BGC Boys sina Alcantara at Hernandez na sinampahan ng DOTR at LTO ng kasong paglabag sa Article 172 ng Revised Penal Code o paggamit ng falsified documents. Kaugnay yan sa pag-amin nilang gumamit sila ng peke driver's license sa casino. Bukod kina Alcantara at Hernandez, sasampahan din ng reklamo ang iba pang binansagang BGC Boys. Ang pagkakaalam ko po, tinatapos na po. Bukas makalawa, magsasampa rin po ang kaso, ang LTO at DOTR. Iniimbestigahan na rin kung bigay nga ng kasino ang mga peking lisensya dahil pati nagbigay ay maaaring ireklamo. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na hinga ng pahayag si Alcantara. Sabi naman ng abogado ni Hernandez, di pa nila natatanggap ang kopya ng reklamo.
Ito ang unang balita. Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.